Noong unang panahon, may isang hari na namuno sa isang malawak at maunlad na kaharian. Ngunit wala siyang anak na maaaring magmana ng trono. Habang siya ay tumatanda, napagtanto niyang kailangan niyang makahanap ng isang karapat-dapat na tagapagmana, isang taong mamumuno ng may karunungan at kabutihan. Upang matagpuan ang tamang tao, naglabas ang hari ng isang kautusan. Ang bawat binatang may mabuting puso ay inaanyayahang pumunta sa palasyo para sa isang panayam. Ang tanging kinakailangang katangian ng isang kandidato ay ang taos-pusong pagmamahal sa kapwa-tao. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kaharian. Maraming binata mula sa iba't ibang nayon ang naghanda para sa bihirang pagkakataong maging susunod na hari. Isa sa kanila ay isang mahirap na binata mula sa isang liblib na baryo. Bagamat mabait at masipag, siya ay salat sa yaman. Alam niyang kailangan niyang magmukhang maayos sa harap ng hari, kaya nagsikap siyang magtrabaho upang makaipon ng pera pambili ng disenteng kasuotan at pagkain para sa mahabang paglalakbay. Nang handa na siya, naglakbay siya patungo sa palasyo, puno ng pag-asa. Pagkalipas ng maraming araw, nadaanan niya ang isang pulubi sa gilid ng daan. Ang matanda ay giniginaw at halos wala nang maisuot kundi butas-butas na damit. Nakangatog itong nag-abot ng kanyang nanginginig na kamay at nagmakaawa, "Maawa ka, Ginoo. Ako'y nagugutom at giniginaw." Naantig ang puso ng binata. Walang pag-aalinlangan, hinubad niya ang kanyang bagong kasuotan at ibinigay ito sa pulubi. Ibinigay rin niya ang karamihan sa kanyang dalang pagkain, iniwan ang sarili na halos walang makain sa natitirang paglalakbay. Labis ang pasasalamat ng pulubi at paulit-ulit siyang pinagpala. Ngayon, suot lamang ang kanyang luma at maruming kasuotan, nag-alinlangan ang binata. Paano siya haharap sa hari sa ganitong itsura? Ngunit tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagpatuloy. Pagdating sa palasyo, dinala siya ng mga bantay sa malaking bulwagan. Matapos makapagpahinga at linisin ang sarili, ipinakilala siya sa hari. Yumuko siya ng may paggalang, ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang hari ay kamukha ng pulubing tinulungan niya. Napansin ng hari ang kanyang pagkabigla at mumiti. Sabi ng hari, "Ako ang pulubing nakasalubong mo sa daan." Nauutal ang binata. Ngunit bakit kayo nagbihis bilang isang pulubi, mahal na hari? Natawa ang hari. Dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang nasa iyong puso. Kung nakilala mo ako bilang hari, tiyak na gagawin mo ang lahat upang mapahanga ako. Ngunit nais kong makita kung magpapakita ka ng kabaitan sa isang estrangherong nangangailangan nang hindi humihingi ng kapalit. Napatunayan mong may puso kang puno ng pagmamahal at habag. Ang tunay na pinuno ay hindi lamang naglilingkod sa may kapangyarihan, kundi nagmamalasakit din sa mahihirap at mahihina. Dahil dito, ikaw ang pinili kong maging aking tagapagmana. Napaluha ang binata habang nauunawaan niya ang mahalagang aral na natutunan niya. Sa buhay, ang kabaitan ay mas mahalaga kaysa sa talino, at ang pagkilala sa katotohanan ito ang simula ng tunay na karunungan. Ang pusong puno ng pagmamahal at habag ay ang pinakamalaking kayamanang maaaring ipagkaloob sa mundo. Maaring may korona ang hari, ngunit ang tunay na halaga ng isang pinuno ay nasa yaman ng kanyang puso. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. I-click din ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong video. Kita-kits sa susunod na video.